Sa magandang umaga po sa lahat, mga minamahal ko Sanbanenyo, ganoon din po sa sumusubaybay sa ating Facebook Live. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora, at tayo po ay magsasagawa ngayon ng isang press conference patungkol po sa ating revised guidelines ng ating Wata-Wata San Juan Festival, ang ating kapistahan, ating ipagdiriwang po sa June 24. So ilang araw na lang po yan, kung kaya't gusto natin na malaman ng publiko ano ba ang mga pagbabago na ating gagawin itong padating na kapistahan po natin. So, ang gusto natin, ang layunin natin ay makapagdiwang po tayo ng ating kapistahan ng tahimik, payapa, at walang anuman kaguluhan. At itong bagong ordinansa ho natin, aking papaliwanag po ngayon, ang magbibigay daan upang ito ay ating may sakatuparan. At kung sakaling merong mga lalabag po sa mga panuntunan na nakasaad sa ating ordinansa, ay meron pong mga karampatang multa at pagkulong ang kaakibat yan. Kaya sa lahat po ng mga nanonood na kikinig, tayo po ay maging disiplinado sa ating pong pagdiwang ng ating kapistahan itong parating June 24. So, imbitahin na natin ating mga kaibigan sa media at sa lahat po ng nanonood ngayon, ay ako'y nag-aanyaya sa inyo na makinig ng mabuti upang malaman ho ninyo ano ba yung mga pagbabago na ating gagawin para po sa ating parating na kapistahan at sa mga kapistahan pa sa mga darating na taon. Maraming salamat. Morning. Sige, sit please. Morning. Hi, kamusta? Morning. Hi, Laila, kamusta? Morning, kamusta? Neil. Morning. Gusto magpatong ng mic? Pwede naman dito. After pala, so basahin ko muna yung ordinance and then basahin ko rin yung presidential proclamation. And then I will move here lang to the side kasi may mga Sintra board na akong papakita sa inyo. So mula dito, lipat na ako dito sa report. Habang binabasa ko, pwede nyo naman i-flash lang nila din. So parang video support lang ito. Ako nandito, sir. Okay lang? Yeah. Lalampi ako. Hindi talaga ako marilit na may aircon. Yung plate lang, make sure. Ano siya. Okay, sa magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta sa ating pong tanggapan.
Sa June 24 po ay muling pagdiriwang ng lungsod ng San Juan ang aming kapistahan at ito po ang ating Feast of St. John the Baptist at ito rin po ang ating Wata Wata San Juan Festival. At upang siguraduhin na tayo po ay magkaroon ng isang maayos, tahimik at payapang selebrasyon, ay tayo po sa pamamagitan ng ating Sangguniang Panlungsod ay nagpasa ng isang bagong ordinansa na maninigurado sa katahimikan at kaayusan at kapayapaan ng ating magiging kapistahan ngayong taon at ganoon din po sa mga susunod pang taon. So, hayaan niyo muna akong basahin ang ordinansa. Pagkatapos po, kung meron ng mga katanungan, ay pwede naman ho tayong magsagawa ng question and answer forum. Republic of the Philippines, City of San Juan, Metro Manila, Office of the Sangguniang Panlungsod, City Ordinance Number 14, Series of 2025, an ordinance prescribing the rules and regulations in relation to the Wata Wata San Juan Fiesta and providing for penalties for violations thereof. Whereas the City of San Juan annually celebrates the Feast of St. John the Baptist, otherwise known as the Wata Wata San Juan Fiesta, and the people of San Juan actively participate in the traditional basaan which begins at 7 a.m. and ends before noon. Whereas some celebrations were marred by untoward incidents brought about by the disruptive behavior of some participants. Whereas during the 2024 Wata Wata San Juan Festival celebration, some were recorded harassing other passers-by, the videos of which became viral on social media. Whereas the Sangguniang Panlungsod of the City of San Juan recognizes the need to bring about an atmosphere of order and peace to uphold higher standards during the cultural celebration and to celebrate the age-old tradition peacefully and harmoniously without resulting in any harm towards San Juaneños and non-San Juaneños alike. Whereas there is a need to strengthen the city's efforts to create a comprehensive solution to address various issues on public order and safety during the celebrations of the Wata Wata San Juan Fiesta. Now, therefore, be it ordained as it is hereby ordained by the Sangguniang Panlungsod of San Juan, Metro Manila, in a session duly assembled, that Section 1, Purpose. The purpose of this ordinance is to prescribe the rules and regulations in relation to the celebration of the Wata Wata San Juan Festival, consistent with and in furtherance of public safety, order and security, in line with our cultural traditions. Section 2, duration of water dousing or yung basaan. The celebration of the Wata Wata San Juan Festival activities shall be limited from 7 a.m. to 2 p.m. Section 3, basaan zone or the designated area of celebration. The act of wetting others shall only be allowed inside the basaan zone. The basaan zone shall be along Pinaglabanan Road between N. Domingo and P. Guevara streets and in the Pinaglabanan Shrine. No basaan shall be allowed outside the basaan zone. Strict compliance to this rule shall be observed by all so as not to cause any disturbance to others during the cultural celebration. Section 4, Regulated Acts. The following and similar acts shall be prohibited inside and outside the basaan zone. A. The use of dirty water or ice contained in a plastic bag, o yung tinatawag na water bombs, plastic or glass bottles, and other similar materials that can be hurled and may cause harm to individuals. B. Opening forcibly of any vehicle, threatening and harming of individuals. C. Threatening and harming of individuals. D. Climbing over or shaking of vehicles. So yung pagsampa, pagyanig, pag-uga ng mga sasakyan. E. Entering of vehicles to throw water. So yung paghagis ng tubig kapag binubuksan yung mga sasakyan. F. Wetting others outside the basaan zone. G. Unauthorized fire truck shall not be allowed to enter the city without authority of the mayor. And H, use of highly pressurized water sprayers except for the fire trucks. Section 5, liquor ban in public places.
The following prohibitions regarding liquor shall be implemented during the celebration of the Wata Wata San Juan Festival. A. All individuals are prohibited to buy and consume liquor or alcoholic beverages from 12:01 a.m. up to 2 p.m. of June 24. B. All establishments are prohibited to sell and serve alcoholic beverages from 12:01 a.m. up to 2 p.m. of June 24. Section 6. Incident Command Center. The PNP San Juan, as the incident commander, shall call for the activation of an incident command center and further recommend additional resources and personnel from other implementing agencies prior to the celebration of the Wata Wata San Juan Festival as per Section 11, Letter D of City Ordinance Number 55 Series of 2024, the San Juan City Sustainable and Inclusive Tourism Code. Section 7. Implementing agencies. The PNP San Juan, Task Force Disciplina, Traffic and Parking Management Office, Public Order and Safety Office, Public Information Department, the City Tourism and Cultural Affairs Department, the City Peace and Order Council, the Barangay Peace and Order Council, and the Barangay Tanods are tasked to implement this ordinance. Section 8. Penalties. The following penalties shall be imposed on violators of this ordinance. Letter A. Individual. Any person caught violating the provisions of this ordinance shall be fined a penalty of 5,000 pesos and 10 days of imprisonment. B. Minors that are apprehended shall be turned over to the City Social Welfare and Development Office as per City Ordinance Number 58 Series of 2018 or the local juvenile intervention, restoration, and diversion programs of the City of San Juan. If the offender is a minor below 18 years of age, the parent or legal guardian shall be held liable and shall pay a fine of 5,000 pesos. The minor shall be referred to the Barangay Council for the Protection of Children or to the City Social Welfare and Development Office for appropriate intervention. C. Business establishments. Any business establishment caught violating the liquor ban provisions of this ordinance shall be fined a penalty of 5,000 pesos. All penalties under this section are without prejudice to any other charges for violation of any other applicable laws. Section 9. Data privacy and security. All access and use of CCTV footage and live feeds shall be governed by the Data Privacy Act of 2012 and applicable DILG and DICT guidelines. CCTV data shall be used solely for public safety, disaster risk reduction, and emergency response, and must not be accessed or used for personal, political, or unrelated purposes. Section 10. Funding and assistance. The city government may allocate funds or provide technical support for barangays for necessary equipment upgrades or enhancements to enable connectivity and integration of CCTV systems. Section 11. Separability clause. If, for any reason, any section or provision of this ordinance is declared unconstitutional or invalid by a competent court, the remaining sections or provisions not affected thereby shall continue to be in full force and effect. Section 12. Repealing clause. All ordinances contrary to or inconsistent with any of the provisions of this ordinance are hereby repealed and or modified accordingly. Section 13. The authority, issuance, and approval hereof are subject to and conditioned upon full compliance to all existing laws, circulars, issuances, memoranda, and rules and regulations. Section 14. Effectivity. This ordinance shall take effect 15 days after its publication in a newspaper of general circulation. So itong ordinansang po ito ay pinasa po ng ating Sangguniang Panlungsod. Unanimously approved po ito. At ito ho, babasahin ko, no? So I hereby certify that this ordinance has been duly approved by the Sangguniang Panlungsod on May 5, 2025. Ito po ay pirmado ni Ria Estelia Padilla, City Government Department Head 2, Secretary Sangguniang Panlungsod, attested by Angelo AAA Agkawili, Presiding Officer and City Vice Mayor, and approved by Francisco Javier M. Zamora, City Mayor. So yan po ang magiging mga
bagong panuntunan po natin pagdating po sa ating celebration ng kapistahan, at nais ko rin basahin po ang isang presidential proclamation mula sa ating Pangulong Marcos. Malacanang Palace, Manila, by the President of the Philippines. Proclamation number 929, declaring Tuesday, June 24, 2025, a special non-working day in the city of San Juan. Whereas on the 24th of June 2025, Tuesday, the city of San Juan will mark the celebration of the Wata Wata Festival. Whereas it is but fitting and proper that the people of the city of San Juan be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration. Now therefore, I, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary, by authority of the President, Ferdinand R. Marcos Jr., do hereby declare Tuesday, 24th of June, 2025, a special non-working day in the city of San Juan. In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed, done in the city of Manila this 13th of June in the year of our Lord 2025, by authority of the President Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So ito ho yung mga hakbang na ating gagawin upang siguraduhin na maging maayos, tahimik at payapa po ang ating maging selebrasyon ng Wata Wata San Juan Festival at ng Feast of St. John the Baptist, ang kapistahan ng lungsod ng San Juan, itong padating na June 24. So I can also just present this to you. Pakita ko lang ito. No? So, ito po yung aming mga basaan. So, here po yun sa ating City Hall Complex, the Banan Complex. So, lahat po ng basaan activities o yung tinatawag ng basaan zone ay nandito na sa kalye po ng pinaglabanan sa pagitan po ng P. Guevara Street at M. Domingo Street. So ito lang po ang lugar kung saan pwede magbasaan. Everything outside the basaan zone, bawal po ang basaan. So magiging maliwanag po sa lahat na kung wala kayo sa basaan zone, bawal mangbasa. Kung gusto po ninyo makiisa sa ating selebrasyon ng kapistahan, kung gusto ninyo makipagbasaan, dito nyo lang pwedeng gawin yan sa basaan zone. Lahat ng lugar outside the basaan zone, kung kayo ay mahuli na nang babasa, kayo ay magmumulta ng 5,000 piso at makukulong ng 10 araw. Kung kayo ay menor de edad, ang mamumultahan ay ang inyong mga magulang o mga legal guardian. So, ito po yung ating ginagawa upang siguraduhin na maging tahimik, payapa at maayos ang ating selebrasyon. So muli, no? Ito yung binigit ko kanina, mga mahigpit na pinagbabawal, paggamit ng madilim tubig, pagbubukas sa mga sasakyan, pananakit o pananakot, pagsampa, pagganit at pag-uga sa mga sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan. Ang pababasa sa hindi basaan zone, ang paggamit ng hindi authorized na fire traps, ang paggamit ng highly pressurized water sprays, at Section 5 sa liquor ban, ang pagbili, pagbenta, pag-inom sa pampublikong lugar mula 12:01 a.m. hanggang 2 p.m. ng June 24 ay may fit na pinagbabawal. At ito po, Section 8 penalties para sa mga adults, 5,000 pesos at 10 araw na pagkakakulong. Para sa 17 years old pababa, turnover sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO at sila po yung magmumulta. Ang kanilang mga magulang ay magmumulta po ng 5,000 piso. Ang lalabag sa liquor ban ay magmumulta po ng 5,000 pesos. So, ito po ang ating Ibig sabihin, Mayor, sa mga no basaan zone, may mga nakatalaga tayo nakabantay doon para kung sakaling may mga mambasa doon, pupulihin natin sila ulit. Pwede ako bumalik dito.
Ayan. Lahat masaya. Ayos ng warm. Ayusin natin ha, para makita ha. Okay. Diretso mo siya, Abi. Check na. Straighten mo yun. Pati yung plate na. Ano eh. Pangit tignan eh. Pati yung left to right. Ayan. Sige po. Yung katanungan ng ABS-CBN. Yes. Katanungan po namin po, Mayor. Dahil meron tayong basaan zone na designated nga na area para sa ating festival mo hindi mas mapayapa at mas maayos. Paano naman doon sa mga lugar na babantayan din natin? Paano yung pagbabantay doon sa mga lugar na posibleng magkaroon din ng mga basaan kahit hindi naman din designated area? Opo, no, meron tayong mahigit na 300 Police San Juan at tayo po ay nakipag-usap na sa ating Eastern Police District Director na si General Lagradante at magkakaroon po tayo ng augmentation din ng police mula po sa Eastern Police District. So asahan po ninyo na sa loob at labas ng basaan zone ay marami po kayong kapulisan na makikita. Ako rin po ay makikipagpulong kay Chief PNP General Nicolas Torres sa Biyernes upang i-consulta rin po sa kanya ang posibleng dagdag pa na kapulisan outside of the Eastern Police District. So, sa totoo lang, talagang gusto kong siguraduhin na pagkatapos po na nangyari nung nakarang taon, gusto ko po siguraduhin na itong kapistahan natin ngayon ay talagang magiging tahimik, payapa at maayos. So asahan po ninyo, maraming kapulisan ang inyong makikita sa ating mga lansangan. Ganon din po ang ating mga task force disiplina, ang ating public orders safety office, maging ating mga barangay tanods po. Sapagkat kung meron hong mahuli ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod at barangay, pwede ho silang i-turn over sa ating kapulisan at sila po ay agad na kakasuhan. So, ganyan po tayo kaseryoso sa ating magiging selebrasyon ng ating kapistahan sa taong ito sapagkat ayoko na pong mangyari o maulit ang nangyari nung nakarang taon. Ito po ay bagay na ayoko na makita sa anumang kapistahan natin sa mga darating na taon at yan po ay sisimula natin ngayong 2025. So, nakita naman po natin ang nangyari last year at ito po ay nagsilbing hudyat din ng mga pagbabago na ating isasagawa ngayon sapagkat nitong mga nakarang dekada, hindi lamang ho taon, mga nakarang dekada ay tuwing kapistahan ng San Juan ay sanay po ang tao na talagang nagbabasaan. Ngunit ang naging problema ay nadadamay po ang ibang mga tao na pumapasok sa trabaho, pumapasok sa kanilang mga paaralan, mga nananahimik. Sila po ay nasasaktan, nababasa, nasisira ang kanilang mga gamit. At ito ay bagay na hindi dapat mangyari. Kaya ho natin isinagawa ang mga pagbabagong ito upang kung gusto nyo makipagdiwang sa aming kapistahan, papasok po kayo sa basaan zone. Ibig sabihin, ginusto ninyong makipagbasaan. Ginusto ninyong mabasa at mangbasa. Ginusto ninyong makipagdiwang sa aming kapistahan, kaya kayo pumasok sa basaan zone. Hindi namin kayo pipilitin pumasok sa basaan zone. Ito ay voluntary kung gusto niyong makipagdiwang sa amin. Kung ayaw niyo pong mabasa, huwag kayong mag-alala. Basta hindi kayo nasa loob ng basaan zone, hindi ho kayo mababasa. Dahil bawal po yan at maliwanag po ang ating ordinansa patungkol dyan. Kahit ang ating mga law enforcers, ang ating mga pulis, ang ating mga opisyalis ng barangay, ganun din ang lungsod, ganun din ang ating mga barangay tanods, ay meron pong mapapanghawakang ordinansang malinaw na nagpapataw ng multa sa mga nakasaad na bawal na gawain sa araw ng aming kapistahan. Mayor, mensahe po natin sa mga kababayan natin na dadaan sa San Juan. Okay, sa lahat po ng dadaan ng San Juan, muli, nais kong sabihin po sa inyo, kung kayo po ay dadaan upang pumasok sa eskwela, pumasok sa trabaho, huwag kayo mag-alala, hindi po kayo mababasa. Basta kayo po ay nasa labas ng basaan zone. Pag kayo naman po ay pupunta na San Juan upang makipagbasaan, upang makipagdiwang sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo sa basaan zone. So ang lahat po ng selebrasyon ay nandito lamang sa Pinaglabanan Road, sa pagitan po ng P. Guevara Street at N. Domingo Street. Any other area outside this basaan zone, bawal ang mangbasa,
At kung sino man ang mahuhuli na nang babasa ay magmumulta po ng 5,000 piso at makukulong ng 10 araw. Pero sir, yung kung basaan zone, for clarification lang, bukas pa rin to sa mga sasakyan? Or ito-close po ba? Ika-close po natin itong basaan zone dahil yung mga fire trucks, hindi na ho siya iikot sa lungsod. Kumbaga, ang fire trucks natin, nandito na lang within the basaan zone. So, let me describe to you the basaan zone naman. So, itong basaan zone, nandito po yung mga fire trucks natin. Nandito po yung meron mga water guns. Meron silang mga dalang kanya-kanyang mga pangbasa. No? So, anyone who wants to celebrate our fiesta, dito po sila papasok sa basaan zone. Magkakaroon din po tayo ng iba't ibang activities. Magkakaroon po tayo ng concert. Maraming mga performances. Ganun din po ating mga barangays, may kanya-kanya silang mga gimmick. So, imbis na ang celebration nga po ay citywide, kung saan napakahirap, sa totoo lang, napakahirap talagang bantayan ang lahat ng ating mga mamamayan, ay ginawa nating within a controlled zone. Para lahat po ng ating regulations ay talagang nakatutok sa mga gusto makipagdiwang po sa atin. So, mas madali ho natin ngayong mabantayan dahil dati ho, sa totoo lang, iba't ibang lugar ho nagkakaroon ng basaan at kung sakaling merong kaguluhan sa iba't ibang mga kalye, ay tsaka sila nasisita o sinisita ng ating mga law enforcers. Pero ngayon, dahil hindi na nga ho siya kalat-kalat, talagang centralized na dito sa basaan zone, nakikita ho natin na mas magiging madali po ang regulation natin at yun nga ho, dati kasi yung lumang ordinance, no? Ito ay isang lumang ordinansa, no? Hindi pa kasi siya non-specific. So ito yung nakita nating loophole sa lumang ordinance. Kaya nga ho, tandaan nyo, nung nangyari nga nung nakarang taon, no? May mga nahuli tayo. Nung ipapataw na natin yung mga patakaran na napapalubdan sa ordinansa, doon natin nakita na, merong mga gray area, merong mga loopholes. Kaya kinausap ko po ang ating Vice Mayor Angelo Kawili at ang ating mga konsyal. Sabi ko, kailangan natin palakasin ang ordinansang ito. Yung, kumbaga, an ordinance na walang gray area. Wala silang lusot. Di ba? Wala silang magagamit na buta sa ordinansa at masasabing, wala naman kaming nilabag na batas. Ngayon, magiging napakalino na po. Kahit ang ating mga pulis po ay antimano, pag may makita sila ng babasa outside the basaan zone, automatic 5,000 pesos plus 10 days po na pagkulong. So, bakit po meron tayong time limit na hindi na siya buong araw katulad ng mga nakakaraang? Actually, dati naman po, meron na siyang time limit. In fact, hanggang 12 o'clock po dati. Ngayon, nag-extend ng time up to 2 o'clock because yung ginawa natin celebration, sabi ko, sige, lahat ng gusto nyo gawin, dito na natin gawin within the basaan zone. So instead of multiple celebrations all around the city, so I call it centralize everything here. So pati yung mga barangay po, sabi ko, kung meron kayong mga fiesta booths na gustong itayo, iba't ibang mga gimmick, no? So kanya-kanyang booth din yung mga barangays po natin. Ganun din yung mga allowed fire trucks, hindi yan basta-basta kung sino lang na fire truck pwedeng pumunta rito. So kinakailangan ay merong prior approval po ng inyong lingkod at we will make sure na yung mga fire trucks po ay ma-station ng mabuti para even within the basaan zone, hindi magkaroon ng kaguluhan. Tandaan niyo po, parehong inside and outside the basaan zone ang babantayan natin. Kasi inside the basaan zone, hindi pa rin pwede yung ibang mga nabanggit po kanina, yung maduming tubig, yung mga water bombs. So, even inside the basaan zone, regulated pa rin yung activities natin. Ang tradisyonal matinding basaan ay sa loob ng Agora at labas ng Agora Market. Paano po natin mapipigilan ito hindi na halos po? Ayan, dahil bawal na po doon, antimano, pag may makita tayong mga grupo nagkakukumpul-kumpul at magbabasaan, huli agad yan. Kaya nga po, no, kaya rin ako nakipag-usap kay District Director Lagradante at ganoon din, magkakaroon po kami ng isang Regional Peace and Order Council meeting bukas kung saan ako rin po ang chairman. No? So I will also coordinate with the Regional Director, si General Abirin, sa ating District Director General Lagradante. And on Friday, I will be meeting with General Nicolas Torre, our Chief PNP. So ganyan po tayo kaseryoso. Dahil yung ating kapulisan po ay kakalanganin natin talaga upang babantayan po ang ating mga lugar, ating mga barangay, ating mga lansangan. So, inside the basaan zone, expect maraming pulis
outside the basahan zone, expect maraming pulis din. At alam naman natin yung mga dating traditional na mga hotspot, kumbaga, kung saan talaga kadalasan na nagkukumpul-kumpul yung mga tao. No? So, monitor naman po natin yan, gaya ng binanggit nyo, yung Domingo, Aurora Boulevard, no? Yung mga madalas nakakaroon ng mga konting aberya, ay sisiguraduhin nating bantay sarado. So, Mayor, yung sa restriction ng fire trucks, last year, if I'm not mistaken, 3 fire trucks yung authorized. 3 fire trucks yung... volunteers. Yes, Mark. 3 fire trucks yung umikot last time because the others were basically deployed in the barangays. Kumbaga, nag-aabang na lang sila. So this time, since wala na siyang ikot talaga all over the city, yung fire trucks that we will use, for instance, yung sasakyan ng inyong lingkod, ng ating city officials, so we will still limit it to 3, pero dito lang naman din sa loop na lang ng pinaglabanan iikot. So, it will be a very controlled basaan zone, at yung outside the basaan zone ay very controlled din. Yung pagtitipid ng tubig, Well, because we will not use also so many fire trucks, so yun na rin yung magiging parang conservation effort nga natin. Kasi hindi naman ganun karami ang fire trucks na for this gagawin. year sa celebration, ano po yung pinaka-highlights natin? Well, yeah, mamaya I can show you yung ating mga activities, but traditional kasi ang well, magkakaroon muna tayo ng misa ng 6 o'clock. So yung misa natin 6 a.m. will be here na rin sa ating pinaglabanan na grounds, no? Imbis na dun sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist sa misa, ay nakipagpulong na rin po tayo kay Father Mike Calao, ating parish priest. At sabi ko, mas mabuting dito na mismo sa pinaglabanan grounds ang ating mass at 6 a.m. Then at 7 a.m., ay of course, I will invite all of you to be present. Sana before 7, nandito rin po kayo. Yung ating Santong Tao Float Parade, ito po yung ating mga floats depicting the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. So isa-isa ho yung ibe-bless ng ating parish priest, at ito naman po ang iikot outside of San Juan. Ibig sabihin, yung mga ayaw hong pumasok ng basaan zone pero gustong makita po yung mga float natin ng ating mga barangay, they can wait in their areas. But again, wala nang basaan doon. Papanoorin na lang nila yung pag-ikot po ng ating float parade, at eventually yan po ibabalik dito. Dito naman within the basaan zone, of course, meron tayong basaan activities, plus magkakaroon tayo ng street dancing competition. Nalalahukan din po ng ating mga barangay. So we will have our usual street dancing competition. Meron din po tayong iba't ibang mga booths mula sa mga barangays natin, and we will have performances all throughout the morning. So in between yung performances nating street dancing ng kada barangay, ay meron tayong mga magpa-perform din. So si Sponge Cola will be joining us. Sponge Cola will be our main performer po before we award the winners of the street dancing competition and the Santong Tao Parade. I will make an announcement po regarding activities. Sir, regarding sa mga pasaway, hindi natin may iwasan na saan naman maglagay kayo ng mga complaint desk sakaling kunyari nga pa sa ako, papunta ako dito, diba? Okay, yes, actually, para may iwasan sa Boydila. Actually, we'll make sure hindi na talaga mangyari yan. At kaya nga ho, 1 week before fiesta tayo nagpatawag ng press con para hingi rin po ako ng tulong sa inyo, mga kaibigan natin sa media, upang mapaalam sa publiko na ito yung mga pagbabagong mangyayari. So the objective really is to announce early, kaya nga 1 week ahead nag-press con po tayo. Sana matulungan po tayo ng mga kaibigan natin sa media para malaman nila na ito na yung mga pagbabago na magaganap. At kung sakaling meron nga hong mangbasa pa rin, ay asahan nyo na merong mga pulis na makikita po tayo. So approach any of our police officers, ganun din any of our barangay employees or officials. So yung binanggit mo ninyo help desk, no, I'll make sure na hindi lang help desk yan. I will make sure that barangay officials and police personnel will be on the ground. Lapitan nyo lang po sila at alam na nila kung anong gagawin. So kung sakaling tanod po ang makahuli sa mga nambasa, ita-turn over ho yan sa police. At tsaka natin papagmultahin, tsaka natin kakasuhan. So lahat po yan kakasuhan natin. Para walang lusot, lahat kayo makakasuhan. Kung kayo po ay mahuli na ng babasa, magmumulta kayo ng 5,000 piso, makakasuhan kayo at makukulong po kayo
ng 10 araw. Kaya wag na kayo mambasa, sumunod kayo sa aming mga regulasyon, wag kayong manggugulo sa ating kapistahan, at ang gusto natin ay maging payapa, tahimik at maayos po ang selebrasyon ng ating Feast of St. John the Baptist at ng Wata-Wata San Juan Festival. So ayaw natin na maulit ang nangyari noong nakaraang taon at yung mga nangyari rin, yung mga dekadang nakalipas. No? Sabi ko talaga, this has to stop. Kasi mahirap din talaga yung isang tradisyon na mula noon pa. No? Talagang ilang dekada na ho, nasanay po ang ating mga mamamayan. Kaya alam ko, medyo maninibago po ang ating mga mamamayan, pero tandaan po ninyo, ito ay para sa ating kaligtasan, kaligtasan natin sa ating lungsod, kaligtasan din ng mga mamamayan mula sa ibang lungsod na dumadaan sa San Juan para lamang pumasok, para magtrabaho. Hindi naman po gusto makipag-celebrate sa amin, ngunit nadadamay po. At yan po ang ayaw natin mangyari. Gusto natin na pag dumaan po kayo ng San Juan sa June 24, simula ngayong taon hanggang sa mga susunod na taon, ay makakaranas po kayo ng katahimikan at kapayapaan. Hindi po kayo mababasa, hindi kayo maharas, hindi kayo malalagay sa anumang alanganing sitwasyon. Yes, Mayor. Tsaka ito napakaganda lang, hindi titigil. Bagkus, masaya lang natin, mas papaayusin lang natin. Meron tayong basaan zone, crowd estimate naman yung crowd control. Sigurado itong haba na ito, baka dumugin to. Ilan yung crowd estimate natin during the specific date sa June 24? Meron na ba tayo tinitingnan ng crowd estimate? Well, yung nakikita kasi nating mga nagdiriwang ng piyesta, no? Dati kasi, merong mga hotspot yan tinatawag, no? Yung convergence ng mga tao, and that is usually, of course, dito sa main celebration area, itong pinaglabanan. Tapos yung mga nandun po sa Aurora and Blumentritt and Domingo, no? So I would think that maybe around 2,000 to 3,000 people ang expected natin na pupunta ho rito. It will be the first time kasi na isa-centralize natin yung celebration, no? So we will expect really a lot of people and we will be prepared. Kaya nga ho, hindi lang San Juan Police ang ating aasahan. Aasahan din po natin ang ating Eastern Police District at ang ating NCRPO. And that is why I will be meeting with General Lacredante, General Abirin, and General Torre himself. Kasi gusto ko ho talaga siguraduhin maging maayos, tahimik at payapa po ang ating kapistahan. Sir, may nagtatanong lang po sa Facebook Live, kumusta na raw si Boy Villa? Siya ba'y na-reform na after niyang mag-public apology last year? Since it's been a year, may humihingi po ng update sa ating. Actually, I have no contact with Boy Dila. Pagkatapos naman po nung insidente nung nakarang taon, talagang sabi ko, pinangaralan ko siya. At sabi ko, alam mo, yung ginawa mo ay nakasira sa atin bilang isang lungsod, nakasira sa reputasyon ng lungsod ng San Juan, nakasira sa reputasyon ng ating kapistahan. Kung kaya naintindihan naman po niyan at talagang ginusto niyang humingi ng tawad dun sa taong na abala niya. No? So, mula naman po nung panahon yun, hindi na ako kami nagkausap. So, ako naman yung umaasa na sa taong ito ay hindi na niya gagawin yung ginawa niya noong nakarang taon. Umaasa po ako na natuto na siya ng kanyang leksyon. At magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba na maaaring gumagawa ng ganyan dati na hindi lamang nahuli. Ngayong taon at sa mga susunod na taon, magmumulta kayo ng 5,000 piso at makukulong kayo ng 10 araw kung kayo po ay gagawa ng mga bawal na lalabag. Kung kayo po ay gagawa ng mga bagay na lalabag sa ating ordinansa. Ganun po ba totoo yung nagsasabi na yung mga nangwag sa San Juan kung nabubulay ng taga-tabas, hindi mo taga-San Juan? Honestly, combination na talaga yan ng iba't ibang tao because remember, Aurora Boulevard, kumbaga, it is a main thoroughfare of Metro Manila. So, posibleng tuwing kapistahan, maraming mga pupunta rin who are not from San Juan upang makipagbasaan. So again, no, kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nag-set up ng isang basaan zone para kahit na taga-ibang lugar kayo, welcome naman po kayo. Wala naman po tayong sinasabi na ang taga-San Juan lang ang pwedeng makipagdiwang sa atin. No? Open po to everyone, kahit anong lungsod pa kayo, welcome po kayo. Ngunit pag kayo pumasok ng basaan zone, ibig sabihin, ginusto nyo. And you voluntarily enter the basaan zone to celebrate with us. So, hindi ho kayo dapat magulat kung mababasa kayo dahil ginusto nyo pumasok sa basaan zone.
Thank you po. Yes, Mama. Yung mga may message po yun sa mga San Juanenyo or mga iba pong taga-ibang lungsod na makikiselebrate po sa fiesta na nag-enjoy lang po and saya lang din po sa tradisyon na I'm sure hindi naman po katulad nito. Yes. Actually, tandaan niyo po, no? Bakit po tayo nagsasagawa ng basaan tuwing kapistahan? Ito po yung simbolismo ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo. This is a religious and cultural celebration. Unfortunately, nasisira yung image ng ating religious and cultural celebration dahil sa mga kaguluhang nangyayari. Kaya natin ito iginawa upang ma-preserve natin yung religious and cultural significance. So, nawawala tuloy yung focus dun sa pagbibinyag kay Panginoong Jesucristo. Napupunta tuloy yung focus sa mga kaguluhang nangyayari. That is why we are doing all of these changes for this year and the years to come so that we can celebrate peacefully, orderly, and in a manner na walang nasasaktan, walang nagagalit, no? At walang malalagay sa anumang alanganing sitwasyon. So, I'm very optimistic that there will be a very, very big change in the manner we celebrate our fiesta starting this year. And I will make sure na kung ano man yung mga nangyari nung nakaraang taon at ganun din yung mga taong nakalipas, mga dekadang nakalipas, I will make sure na hindi na po yung mangyari muli. Thank you. Okay, yes, thank you very much. And I will see you all on June 24. Yes. Kung pumasok kayo ng Basaang Zone, ginusto niyo yan. So, maghandaan na kayo. Pero may designated area for media na yes, meron naman. Hindi naman. mababasa. Mag-ano na lang kayo. Ano na lang kayo? Kung sa mga kaibigan natin sa media, Brian, gawa ka lang isang Hindi, yung pag-andar ng mga fire truck at saka yung mga floats, no? Meron namang designated media area yon. So, maglagay ka ng mga pulis doon. Sabihin mo, hindi pwedeng basahin yung mga gamit ng mga media. But, please come prepared kasi remember, you're in the Basaang Zone. So, baka meron lang kayong mga gamit na may somehow, mabalot nyo yung mga camera nyo or ng plastic para hindi mabasa. But welcome kayo. Please join us. I'll make a separate advisory for that. Thank you po. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you po. Yes, thank you po. Yes. Thank you. Reporters lang lalapit, sir. Sige, okay. Kumusta, Neil? Kumusta kayo? Oo nga. Hi, Mark. Kumusta? Kumusta? Maganda nga rin yun. I will leave it to the district director and the regional director. Sabi nga, kumbaga, mas gusto ko ng overkill kaysa may mangyari sa mga sabihin, kita nyo Mia, sabi mo, walang kaguluhan, bakit kaguluhan? So, wala namang masama na deploy ka ng marami, at least walang mangyari kaguluhan. So that's something that I will be coordinating about. But better scenario yun, ang pulis dito, wala silang nalilihit. At tapos, 2 o'clock, balik lang sila sa UPD or sa NCR.
may quick question lang. Do you think hindi naman makaka-affect yung excitement ng mga tao na may mas strict na tayo sa fiesta, gano'n? Well, alam nyo, again, we have to strike a balance between our celebration and peace and order. At dahil na nangyari na ito nung nakarang taon, alam ko, naintindihan ng mga mamamayan ng San Juan na kailangan talaga ito. Kasi previously, natandaan niya, hindi lang naman itong nakarang taon nagkaroon ng ganito. Sa lahat ng dumadaan sa San Juan, ditong mga nakarang taon at dekada, alam nyo na talagang kapag June 24, nagkakaroon ng basahan. But unfortunately nga, it came to a point na naging out of control na siya. Kaya ginawa na natin ito. At wala pa naman akong naririnig mula sa mga mamamayan natin na violent reaction. Actually, dami nga sa FB Live, sir. It's about time. Yes, it's about time. Sa totoo lang. And that is why we're doing this. And pinintindi ko naman sa ating mga mamamayan na, okay, yes, we celebrate our fiesta, but we can celebrate it in a manner na hindi naman perwisyo sa iba. Kasi hindi naman lahat ng dumadaan sa city natin on June 24 gustong makipagpasahan. Iba kasi if you're from San Juan, you know that it is a tradition. You know, it is part of our culture, it's part of our history as a city. But if you're not from San Juan, di ba, parang ang reaction, ba't mo ako binabasa? Bakit mo ako ginugulo? And it will be unfair naman to all others who just want to pass your city peacefully. So, this time, yung mga main roads madalas na dinadaanan, di ba, wala nang mga basahan. Thank you. Thank you. And I'm optimistic na starting this year and the years to come, talagang makikita nila na sayang yung 5,000. Diba? At saka, ang 5,000 5,000 is maximum already kasi under any ordinance, 5,000 ang maximum. So, sinagad na natin. Tapos may 10 days imprisonment pa siya. So, para alam nila na hindi to biro. Diba? Kasi baka akala ng iba, ay hindi, wala namang mahuhuli. Diba? So, alam nyo, kung gusto mong sumunod ang mga mamamayan, you have to, kumbaga, dapat may ngipin ka. Pero yung ngipin na yun, di ba, gagamitin mo lang sa tamang paraan. So, siyempre, kung sino lang lumabag, yun ang hulihin. Kung wala ka naman ginagawang violation, you don't have to worry. Mayor, clear ko lang, kung sabi nyo kanina, ano naman to, hindi naman to first ordinance. Dati talaga, may mga ordinance na pinlansya lang natin na mas maayos. Correct. Dati kasi, hindi ganun ka-defined. Kumbaga may mahirap manghuli. Kumbaga dati, hindi bawal mambasa. Ayun. Di ba? So, marami nga nagtatanong last year, Mayor, bakit hindi nyo kinasuhan yung mga nambasa? Ang tanong ko, bawal mo ba mambasa? Yun yung gray area last year. Right now, ito ho nakalagay. Di ba? May basaan area. Yes. May basaan. Yun yung basically that's a gray area. Lang kayo mambasa. Meron bang ginawang paglabag sa batas yung mga nambasa? Ang sagot po, wala. So ngayon, maliwanag po, bawal ang magbasa. Pati maruming tubig at mga water. Marami talaga. Detalyado lahat. Kasi bad trip din talaga yun yung pressurized na water gun, tapos naman. Yes. Kaya nga kahit kami last year, when we were trying to find ways na kasuhan sila, ang hirap for us. Kaya I called on them to file cases talaga sa ating prosecutor's office. Because in the law, there are cases na hindi pwede ng city na mag-file. It has to be mismo yung victim, no? So, meron naman nag-file. Kung nalala niyo, di ba, nag-file. Kaya nga ho, nag-apologize. Already sa kanyang alam niyang mag-file na siya. So, yun ang gusto natin ma-achieve ngayon. No more gray areas. As in, may muriatic acid pa na nagsabi. Yes. Report ng EPD. So, ngayon, ano na nga siya. It's more of ano talaga, walang gray area. Diba, our vice mayor is a lawyer. We also have our legal team in the city. In-analyze natin, ano ba ang gray area na sa tingin natin naging dahilan kung bakit karoon ng questions. Sir. Thank you. Salamat sa inyo. Thank you, sir. Yes, what's your name? Wendell po, IBC 13. Oh, nice to meet you. Kasama ang Arnold pa ako mamagitan. Nice to meet you, Mayor. Christopher po. Yes. Christopher sa ABS. Paggabi po kasi ako kaya hindi ako madalas dito rin pa ako. Ano ka na ba? Grade year, out na ako. Hindi, saan mo tulungan naman yung cancer? More information about
sa zone tayo. Yes. Talaga siya. Ito ba yung APD area? Correct. Yes, okay. Salamat. Bye-bye. Salamat. Mayor, thank you po. Okay, yes. Sige, salamat sa inyo. Thank you. Ano naman yung isa? So, maraming salamat po sa pagpapanood nating press conference. So, ito po ang ating magiging mga bagong patakaran at panuntunan patungkol po sa ating kapistahan. Ito po i-post ko rin po sa Facebook natin at tayo po humingi na ng tulong sa ating mga kaibigan sa media na i-announce po ito at ilabas po sa iba't ibang balita upang malaman po natin mga mamamayan. Muli, maraming salamat po po.